Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, doon sa Al-Qiyamatus Sugra, tinatalakin natin yung mga tanda na hindi pa nangyayari. At ngayon, inshallah, yung sumunod na tinalakay ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah, sunod na nababanggit niya doon sa kanyang aklat. Inhisarul Farat an Jabalin min Dhahab. Ito raw yung kumbaga inhisar, kumbaga lilitaw mula doon sa Farat. Yung Farat na tinutukoy dito, yung Euphrates River doon sa malapit sa Iraq. At ang Euphrates na ito, yung dalawa sa mga ilog na dumadaan doon sa lugar na tinatawag na Mesopotamia. Yung Tigris at itong Euphrates. Pero doon specifically, sa Euphrates na babanggit sa mga hadith, iniwalat ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Abu Hurairah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yushakul furat an yahsira an kanzim min dhahabin, na ang Euphrates River daw ay magpapalitaw ng kayamanan na ginto. Faman hadaraha fala yakhud minhu. Fala yakhud minhu. Sino man ang pupunta rito, faman hadarahu fala yakhud minhu. Sino man ang pupunta daw doon sa Euphrates River o naroon sa Euphrates River, ay wag daw siyang kukuha ng anuman mula sa ginto na ito. Wag siyang kukuha mula sa ginto na ito na anuman. Fala yakhudhu minhu shay'an. At sa iba pa, yahsiru an jabali dhahabin. At sa iba pa mga ulat, ito raw ay magpapalitaw ng bundok ng ginto. So either way, kanzul dhahab o kaya jabalu dhahab, kayamanan na ginto o bundok ng ginto, sa parehong nababanggit ang ginto. At mula naman kay Imam Muslim, la taqumus sa'atu hatta yahsir al-farat an jabalin min dhahab yaqtulun nasu alayhi. Hindi darating ang araw ng paghuhukom hanggang sa lumitaw sa Euphrates River ang bundok ng ginto, na dahil dito ay papatay ang mga tao. Papatay ang mga tao dahil sa ginto na ito. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atu wa tis'in. Na sa bawat 100 tao raw na naroon, 99 ang mapapatay. Wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akunu ana alladhi anju. Nang bawat isa sa kanila, kahit yung mga napatay, lahat sila ay nangangarap na magtatagumpay. Nang bawat isa sa kanila ay magsasabi na siya nawa ang magtagumpay doon sa patayan na yun na mangyayari. Magtagumpay o kumbaga makakasurvive, mabubuhay sa patayan na yun. Iniwalat ni Imam Muslim mula kay Ubay bin Ka'ab sa iba pang pananalita, yushikul furat an yahsira an jabalin min dhahabin fa idha sami'a bihin nasu saru ilayhi. So lilitaw daw mula sa bundok o lilitaw daw mula sa ilog ng Euphrates ang bundok ng ginto. At kapag narinig ng mga tao ang tungkol dito, ay pupunta sila doon. Pupunta sila doon. Fayaqulu man indahu, at sasabihin nung tao na kumbaga makakarating doon, na kumbaga yung mga nanggaling sa ibang lugar at nabalitaan nila
na mayroon ng ginto doon, nandun nga sila, pupunta sila, sasabihin nila, lain taraknan nasa, yakhuduna minhu, layudhiban nabihi kullihi. Na kung hahayaan lamang daw nila ang mga tao na kukuha mula rito, ay kinuha na nila ang mga kinuha na nila ang lahat ng ginto doon. Kaya mag-uunahan talaga sila. Mag-uunahan sukdulan na magpapatayan sila para sa ginto na yaon. Kala, fayaktatiluna alihi, at sinasabi nga na sila ay magpapatayan doon. So dito, kakaiba yung pagkakabanggit dito, hindi lang fayaktulun, hindi lang yaktulun, yaktatilun. At yun nga nabanggit na natin nung nakaraan, na idha zadal balaga, zadal ma'na. Yung mga salita sa Arabic, mas humahaba, mas nagiging komplikado, mas lumalalim ang kahulugan. Yaktatilun, ibig sabihin, sinasadya nila magpatayan. Katulad sa Quran, halimbawa, yung sinasabi doon, iktatabaha, sinadya niyang isulat o inimbento niya, takawwala, inimbento niyang sabihin. So dito, yaktatilun, sinasadya nilang magpatayan. Fayaktatiluna alihi, fayuktalu min kulli mi'atin tis'atu wa tis'in. At sa bawat 100 na tao na naroroon ay mapapatay ang 99. So ganito katindi ang fitna ng ginto na ito. So, siyempre yung ginto na ito, yung paglitaw nito, hindi nga tukoy kung kailan ito darating. Kumbaga walang ibinigay na timeline. Halimbawa niyan, yung Ya'juj o Ma'juj na lalaman natin, darating ito sa panahon ni Isa alayhis salam. Pero ito walang clue kung kailan ito darating. Kumbaga alin ang mga mauuna dito o anong susunod dito. Yung inhisar, wa ma'na inhisaruhu, ang kahulugan ng inhisar, inkishafuhu li dhihabi mi'atin. So yung tinutukoy na inhishar, na ang ginto daw na ito, kumbaga yung maraming mga kayamanan na ito, ay lilitaw dahil matutuyo ang tubig ng Euphrates. Dahil matutuyo ang tubig ng Euphrates. At actually itong pagkatuyo ng Euphrates, nangyayari na ito ngayon. Kasi ang Euphrates, ang kanyang ugat, nanggagaling pa ng Europe. At maraming mga bansa pa na ito na dinadaanan bago pa ito makarating ng Iraq. Ang Turkey, gumawa sila ng dam na dahil doon, naiipon doon yung tubig at hindi na ito dumadaloy ng malakas pa baba ng Iraq. Kaya kumbaga may mga parte na ng Euphrates na mababaw at may mga parte nga nito na dating nasa ilalim ng tubig ng ilog, pero nakalitaw na. So pareho sa ibang mga ilog o sapa na nilalagyan ng mga tao ng dam. Kumbaga, dito sa atin yung sapa dyan, kapag tag-init, tuyot siya halos. Kasing sapa na ito, dumadalo yan sana, pero yung mga may bukid doon, mayroong mga taniman, inaharang nila yung tubig para makapasok papunta doon sa kanilang mga palayan. So natutuyo dito sa atin. Pero may tubig. Yun nga lang hindi siya dumadaloy ng tuloy-tuloy. So nangyari na ito ngayon yung pagkatuyo ng Euphrates. Pero syempre yung tinutukoy dito na pagkatuyo ng Euphrates, inkishafuhu li dhihabi ma'ahu, ang paglitaw ng ginto na ito dahil sa pagkatuyo ng tubig nito, walang tinukoy kung paano natutuyo ang tubig nito. Okay, nabanggit ko lang yun kasi may mga nangyayari ngayon na pagkatuyo sa ilog ng Euphrates, lalong-lalo na banda na dun sa Iraq. Kasi ang mga ilog, nanggagaling ito sa mga bundok at papunta sa mga dagat. Sa Iraq, ito yung lugar na malapit na sa dagat at yung ugat ng Euphrates, malayo pa ang pinanggagalingan. Yung sinabi, kama yakulun Nawawi, wakad yakunu dhalika bisababi tahawili majrah.
Sa itong pagkatuyo nga na ito yung pananaw ni Imam An-Nawawi rahimahullah na maaring mangyayari ang pagkatuyo na ito dahil sa pagbago ng mga tao sa daanan ng ilog na ito. So katulad na binanggit ko kanina. So isa yun sa mga dahilan. Pero hindi nabanggit sa hadith. Pero sinabi ni Imam An-Nawawi, maaring ito ang isa sa mga dahilan. فَإِنَّ هَذَا الْكَنْزِ أو هذا الجبل مَطْمُورٌ بِالتُّرَابِ وَهُوَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ. Ito tinutukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na kayamanan na ginto o bundok ng ginto. Dati itong natatabunan ng lupa at hindi ito alam ng mga tao, hindi nakikita ng mga tao. فَإِذَا مَا تَحَوَّلَ مَجْرَى النَّهَرِ لِسَبَبِ مِنَ الْأَسْبَابِ وَمَرَّ قَرِيبًا مِنْ هَذَا الْجَبَلِ كَشَفَهُ. Kapag nga ang ilog na ito ay kumbaga pinaliko, yung dinadaanan nito sa anumang dahilan at maaaring mangyayari na sa ibang pagkakataon naman, ang ilog nga na ito, kumbaga sinasabi ni Imam An-Nawawi, maaaring yung ilog, nandun siya mismo sa ilalim ng ilog o dahil sa pagliko ng ilog, mayroong mga bahagi ng bundok na kumbaga matitibag at lilitaw mula rito ang ginto. Sa maring galing din ang ibig sabihin nito at sabi nga niya, Wallahu a'lamu bis-sawab. Si Allah ang nakakabatid, nakakaalam sa pinakatama na kahulugan ng sinabi na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi posible rin naman na mangyari ito. So bukod doon sa maaring nandun nga siya sa Euphrates at dahil natuyo ang Euphrates, lilitaw yung ginto o dahil niliko nila yung Euphrates, mag-e-erode yung lupa at dahil doon pareho lang, lilitaw din ang ginto. Wasababu fi nahyi Rasuli sallallahu alaihi wasallam at syempre yung dahilan kung bakit pinagbawalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang umma na kukuha ng ginto mula doon sa lilitaw na kayamanan o bundok ng ginto sa Euphrates. Ang dahilan dito, wasababu fi nahyi Rasuli sallallahu alaihi wasallam man hadarahu anil akhdi minhu lima yansha'u an akhdihi min al fitnati wal iktitali wa safkid dima. Pinagbawalan niya ang sino man na naroroon, na syempre mga Muslim o sino man gustong sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibinawal niya ang pagkuha ng anuman mula rito dahil lilitaw mula rito mula sa pagkuha ng anumang ginto dito, lilitaw mula sa mga ito ang fitna, mga kaguluhan, iktital, pagpapatayan, at safkud dima, pagdanak ng dugo, waliyadu billah. So syempre meron ng mga nagbigay ng interpretasyon dito. May mga nagsasabi ng ginto na ito, hindi ginto na yung bakal, bagkus black gold o langis, na siya nagiging dahilan ko bakit maraming nangyaring mga conflict doon sa lugar na yon. Halimbawa na lang yan, yung 1990s, 1991, sinakop ng Iraq ang Kuwait, at syempre yung pagsalakay doon ng Amerika sa Iraq, sa Afghanistan, at iba't iba pang mga nangyayari na kaguluhan. Maring langis ang tinutukoy sa hadith na ito, pero syempre, yun ay kanilang interpretasyon, at ito ay kumbaga si Allah nga, katulad ng sinabi ni Imam An-Nawawi, si Allah ang pinaka-nakababatid kung ano ang kahulugan nito at kung paano ito mangyayari. Sumunod, may kinalaman uli ito sa mga kayamanan. Ikhrajul ardi kunuzaha al-makhbu'ah. So, sa dulo ng panahon, ilalabas daw, iluluwal daw ng lupa ang mga kayamanan na itinatago nito. So dito, kanz ang sinabi. Kasi magkaiba yung maadin, kumbaga yung bakal na minimina, dun sa kanz na treasure talaga. Kasi kung naalala ninyo dun sa tinalakay natin sa zakah, kapag sinabing kanz,
ito ay ginto o anumang bagay na may halaga na inilibing ng tao o natabunan lang. Pero ibig sabihin, gawa ito ng tao na dumaan na ito sa proseso ng tao, unlike yung maadin, yung mga minimina na bakal na natural na lumilitaw sa lupa. So mula rito, maaari rin nating mauunawaan na kumbaga cans talaga o treasure ang tinutukoy dito sa dalawang hadith na ito na magkarugtong o magkasunod na binanggit dito sa kabanata na ito, alhamdulillah. Pero yun nga, kung panghawakan natin yung interpretasyon ng iba na langis, fossil fuel ang tinutukoy dito, pareho lang eh. Ang fossil fuel kasi pwedeng natural at syempre pwede naman siyang dumaan din sa proseso. So maaari din siyang mapapaloob sa kahulugan nito, wallahu a'lam. Nga dito, iniulat ni Imam Muslim mula kay Abu Hurairah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taqi'ul ard afaladu kabdiha amtalu istiwan min al-dhahabi wal fidda. So, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang lupa daw ay magluluwal ng mga afalado kabdiha. Yung afalado kabdiha, ito yung mga kumbaga pinakatatago-tago na mahalagang bagay. Kaya nga doon sa Badar, nang dumating sina Abu Jahal, ang sabi ng mga sahaba, dumating daw ang afalado kabdi Quraysh. Dumating yung pinakatago-tago na kayamanan ng Quraysh, yung kanyang mga pinuno. Dumating sila lahat-lahat, sabay-sabay na magkakasama. So dito, sa hadith na ito, iluluwal daw ng lupa ang mga pinakatatago-tago nito na kayamanan. Muli, kayamanan ang tinutukoy dito, hindi miniminang ginto. Na parang mga poste ng ginto at pilak. So, ibig sabihin, dumaan na sa proseso ng mga tao ang mga ito. Fayaji'ul qatil. At kapag natuklasan na ito, ang mamamatay tao ay darating. Fayaqulu fi hada kataltu. At sasabihin nung mamamatay tao na yun, dahil sa ginto na ito, ako ay papatay. O kaya, dahil sa ginto na ito, ako ay pumatay. Wayaji'u al-qati. At darating din naman yung pumutol sa kanyang pagkakamag-anakan, itinakwil niya yung kanyang mga kamag-anak, fayaqulu fi hada qata'tu rahmi. Dahil sa ginto na ito, sa yaman na ito, sa kayamanan na ito, pinutol ko ang aking ugnayan sa aking mga kamag-anak. Wayaji'u as-sarik. At darating daw yung magnanakaw, fayaqulu fi hada quti'at yadi thumma yadu'unahu fala ya'khuduna minhu shay'a. Sa magnanakaw, sasabihin niya na dahil daw doon sa kayamanan na yun ay naputol ang kanyang kamay. Na lahat nga sila matitipon doon na kumbaga magbibigay o maglalaan ng kanilang sakripisyo. Kumbaga magtitiis talaga sila, dadaan sila sa napakaraming hirap, pero aalis sila, thumma yadu'unahu, at iiwan nila, pero iiwan nila yung kayamanan at wala silang dala na kahit na ano mula sa kayamanan na yun. Hindi nila makukuha ang kahit ano sa kayamanan na yun. Singa dinugtong dito ni Sheikh Rahimahullah, wahadihi ayatun min ayatillah. Ito ay kabilang sa mga tanda ni Allah. Haythu ya'murul haqqul ard an tukhrija kunuzaha al-makhbu'atu fi jawfiha. Na inutusan ni Allah sa buong katotohanan ang lupa na iluwal nito ang mga kayamanan na nasa loob nito na nakatago sa looban nito. Waqad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal kunuz bi afladil kabid. At yun nga, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinawag niya ang kayamanan na ito bilang afladil kabid. Na wa aslul falad
Yung falad na sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qat'atu min kibdil ba'ir. Na ito daw ay isang piraso ng atay ng camel. Wakala gayrahu hiya al-qit'atu min al-laham. At sinasabi naman ng iba, ito ay piraso ng karne. Na ang kahulugan ng hadith na ito at tashbih, kumbaga, inihalin tulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung ginto na makukuha doon o ginto na lilitaw doon, yung kayamanan na lilitaw doon, na nakatago talaga ito sa lupa katulad ng atay ng camel. Niya, sabi nga dito, al-ma'na al-hadith at tashbihu ay takhruju ma fi jawfiha min al-qat'i al-madfuna fiha. Na iluluwal daw ng lupa ang mga nakatago rito na mga kayamanan. Well, istawan, jam'u, istawana. At ang istawana ito ay plural ng istawana. Ibig sabihin, ang sinabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga poste ng ginto at pilak, marami sila. Maraming mga poste. Wahiya as-sariya wal umud. At ito yung mga poste at mga haligi. Wasyabahu bil istawan li admatihi wa kathratihi. At inihambing ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang treasure na ito, ang kayamanan na ito sa mga poste dahil sa sobrang dami nito. Sobrang dami ng mga ito. Nga wa indama yaran nasu kathrat ad-dhahab wal fidda yazhaduna fihi. So, kapag nakita nga raw ng mga tao ang sobrang dami ng mga ginto at pilak, hindi na sila magkakaroon pa ng interes sa pagkuha dito. So ito rin yung maaaring maging dahilan kung bakit doon sinabi sa hadith na maraming mga tao yung magsasakripisyo, kumbaga magtitiis, magpapakasakit, magpapakahirap na makapunta doon sa mga kayamanan na yun, pero aalis na lang din sila na wala silang kinukuha mula doon. وَيَعْلَمُونَ لِأَنَّهُمْ ارْتَكَبُوا الذُّنُوبَ وَالْمَعَاصِي فِي سَبِيلِ الْحُصُولِ عَلَى هَذَا الْأَرْضِ التَّافِهِ. Sige nga, mawawalan sila ng gana na kumuha pa mula sa yaman na yon kasi nagpakahirap sila at gumawa sila ng mga kasalanan para lang makuha ang bagay na yon na bandang huli pala ay wala ng halaga. Wala ng halaga. So dito may kita nga natin kung sa economics, yung tinatawag na law of supply and demand. So sa panahon na ito, kung ganito karami pala matutuklasan na ginto at silver, bababa masyado ang value ng ginto at silver at mawawalan na ng gana ang mga tao na manguha nito. Kaya nga ang marami sa mga kumpanya ngayon, gumagawa sila ng artificial na scarcity. Scarcity, ibig sabihin pagiging kaunti, para manatili na mataas ang presyo ng kanilang mga paninda. Yung diamond, halimbawa, ang tawag nga nila sa mga diamond na minimina sa Africa, blood diamonds. Kasi blood diamonds, literal na pinaghirapan ito ng mga Aprikano na ipahukay sa kanila ng mga European. Inaalipin sila para hukayin yung mga diamond. Pero pagka nakahukay sila ng marami, ang marami sa mga diamond na ito itatapon lang nila. Para kunwari, masyadong rare ang diamond at ibebentay nila ito ng napakamahal. At ang mga diamond na ito ay nagagamit ng iba't ibang mga makapangyarihan para magpasimula ng mga digmaan at iba't iba pang kaguluhan. Kaya blood diamonds ang tawag talaga sa kanila. Na maraming mga kumpanya ng diamond yung kumbaga na napipintasan na may kinalaman sa mga blood diamonds na ito. Mga malalaking kumpanya, De Beers at iba pa. So ganun sila. Pero itinatanggi nila yun. Pero actually yun nga, ang katotohanan sa diamond, hindi scarce ang diamond. Maraming diamond sa buong mundo. Pero pinalalabas nila ng konti nang sa gayon magiging mahal ang diamante. Para magiging mahal ang diamante. So ganito yung magiging senaryo dito. Magiging masyadong marami ang ginto at pilak at mawawalan ng value, na mawawalan ng gana yung mga tao na nagpunta doon na kumuha ng
kahit ano sa ginto at pilak kasi nawalan na siya halos ng halaga. Waliyadu billah. So ito yung dalawang magkasunod na hadith tungkol sa mga kayamanan nalilitaw mula sa lupa na wala siyang kumbaga kung ngayon sa panahon natin ngayon, hindi natin masabi eksakto kung ito ba ay nangyayari na o hindi pa. Pero nandito siya sa kabanata ng mga tanda na hindi pa nangyayari. At yun nga, hindi nga natin alam ang kahulugan ng mga ito eksakto. Merong mga haka-haka ang mga tao. Pero hindi kasi siya kasing literal o kasing linaw katulad halimbawa nung pagbabalik ng Jaziratul Arab sa pagkakaroon ng mga taniman at mga ilog. So ito malinaw na nakikita natin ngayon. Pero ito na paglitaw ng ginto o ng yaman doon sa Euphrates at gayon din sa pangkalahatan ng lupa, nalilitaw ang yaman. Kumbaga itong pinagkaiba nitong pangalawang hadith na tinalakay natin ngayong gabi doon sa Euphrates. Doon sa Euphrates, bundok ng ginto. Pero ito, yung kabuuan nito ng lupa. So ibig sabihin kung ang kabuuan ng lupa, lilitaw ang mga diamond at silver at kahit saan merong diamond at silver, parang tanso na lang. Parang tanso na lang ang diamond at silver. O yung gold pala, parang magiging tanso na lang ang gold at ang silver, kaya hindi na siya masyadong pahalagahan din ng tao. Pero yun nga, bagaman, siyempre, meron pa rin mga kaaya-aya na katangian ang gold at silver. Kumpara sa iba pang mga bakal, halimbawa, mas mataas ang conduction ng gold at silver. Actually sa electronics, sa mga motherboard, ginagamitan talaga yun ng ginto. Ginagamitan ng ginto. Pero sa kabila nga nito, maring mangyayari na bababa pa rin ang kanilang value dahil masyado nang dumami ang supply. Dumami na masyado ang supply. Waliyadu billah. So tutuloy natin ito inshallah. So, yung sumunod na mga tanda na hindi pa nangyayari, yung pagsalakay sa mga Muslim sa Madina at iba't iba pang mga tanda na naririto. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.